Yes, kapag laom nagdahom ang atong Hesukristo nga iyang ikatanyag ang iglesia ngadto sa Ginoo na walay buling o sa unsang susama niini. Sanglit kita nahugawan man sa sala mga kapaglaom, adunay Ginoo nga kanunay andam mutabang sa matag usa kanato. Ang Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 nagingon, "As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him." Mayong adlaw o happy morning sa tanan nato nga mga kapaglaom. Mapasalamaton kita dinhi sa ato nga programa bag-o karon nga adlaw. Magpasalamat kita dinhi sa Let's Pray Pilipinas live in Cebu. Today's a great Sabbath morning, mga kapaglaom. Welcome sa Let's Pray Visayas. Good morning, kapaglaom Renan. Good morning, Pastor Lauren. Happy morning, kapaglaom Leia. Leia. And mga kapaglaom, for this morning's episode, our quote of the day comes from Steps to Christ, page 43. It says, "God desires to heal us, set us free. But since this requires transformation, a renewing of our nature, we must yield ourselves wholly to Him." O kanindot ni nga discussion para unya. Tinuod na kapaglaom rinan tungod kay kitang tanan nagkinahanglan og makagagahom nga maoy mubag-o sa ato nga pagkatao. Atong pangayoon mga kapaglaom ang giya sa Espiritu Santo nining sayo nga kabuntagon. Ako kamo dapiton sa pagduko sa ato mga ulo alang sa pagampo. Magampo ta. Among dalaygon o Dios nga makagagahom tag-iya sa among hinulaman nga kinabuhi, angay kanamong pagadaygon hangtod sa kahangturan, kay ikaw man ang Dios sa mga Dios o hari sa mga hari. Nini nga kabuntagon among gitugyan ang among kinabuhi diha kanimo. Kay kung dili pinaagi niini, ikaw dili magagiya, dili magabag-o sa amo nga kinabuhi. Magkinabuhi kami sa imo nga kabubuton lamang kung kami magatugyan diha kanimo. Panalangini ang among mga kapaglaom sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay karon sa ilang nahimutangan. Sa bisan unsa man nga lulan nga ilang gipas-an karon. Tingali ang uban adunay balatian o adunay dagkong hagit sa kinabuhi. Uban ni sila, hatagi sila sa kasulbaran sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Aron human ni ining tanan, makahimo sa gihapon kami sa pagdaig, pag-alagad diha kanimo. Salamat o Dios nga ikaw nagasaad nga magatubag kanamo, magadawat kanamo nga pinasaylo ang tanan among gilauman pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manuluwas. Amen. Alright, good morning once again, especially to those who are live viewers there who are watching with us right now in Let's Pray Pilipinas. Now we can be reached through our hotlines, 0929-344-1777 for smart subscribers, or you can reach us to 0916-557-477 for Globe subscribers. Yes, so dili na dayon nato dugayon mga kapaglaom. Send na ang inyong mga praise reports, mga pagpasalamat ug naaman gani mo'y mga prayer requests ato na ipadala sa ato ang mga hotlines nga nagawas diha sa inyong mga TV screens. O gayaw kalimti nga ibutang ang inyong mga pangalan o asa mo gikan nagpadala niini. O unsa man to ang mga gusto ninyong ipapasalamat sa Ginoo o unsa inyong gustong ampo kuyog nato og sa atong mga kapaglaom nga nagtan-aw karon, no? So ayaw mo kalimot nga kung dili magani ninyo mamahimo sa padala ang inyong mga prayer requests sa text or pagtawag sa amoa, naara pod sa Facebook kay pwede po ninyong makita ang ato ang
programa sa Facebook, no? Facebook/Let's Pray Pilipinas. Ug naara diha, pwede po mo comment or i-send lang through private message ang inyong mga prayer requests. Tinuod na ka kapaglaom Rinan. Og mga kapaglaom, amo kamong ginadasig sa pagpadala sa inyong mga text messages, sa inyong mga hangyo sa pag-ampo. Kung galing doon na mo'y mga confidential nga mga hangyo, mahimo nga inyong ibutang diha sa inyong mensahe tungod kay ang atong mga kaubanan dinhi sa Hope Channel o ang atong mga pastor, doon natay grupo nga gitawag og Prayer Warriors, maoy ampo kanunay sa inyong mga problema. O ato na nga palaom sa atong mga viewers nga kanang inyong mga text message nga mapadala, ato gayud kanang matagkaroon unya kapaglaom, Leia? Yes, that is right, Pastor. And by that, mga kapaglaom, let us start reading our prayer request for this morning. Now, praise report from Noel Castillo from Patag, Cagayan de Oro City. Good morning, kapaglaom. 14 years na akong sakit, basta mahago ko musakit akong kilid ug tiyan. Pastor, palihog kog ampo unta nga maayon ako. Salamat. So kato siya mauto ang iyahang gipaampo atong Mayo 13 og tinuod man mga kapaglaom, maayo kayo ang Ginoo kay atong May 17 kapaglaom, Leia, ni text na pud siya. Niingon na pud siya nga maayong sa gabi ini niya gisend, no? Kay ang ato ang hotlines open 24/7. Ingon siya, maayong gabi, Pastor. Kaluoy sa Dios karon bisan mahago ko di nagasakit akong kilid. Salamat sa Ginoo. Gidungog jud ang iyang pag-ampo. So unsa ka maayo? So maayo ni mga kapaglaom, if mo send kini mo sa inyong mga prayer requests, mamaayo po nga inyong ming pahibawon og unsang manggali ang nahitabo na unsay updates ato. Aron ato pong ma-share sa atong mga kapaglaom kung giunsa sa Ginoo pagtubag ang atong mga pag-ampo. Yes, exactly. Next is from Jasmine Joy Besin of Mabuhay, Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Last April 27, 2019, si Jasmine nag-prayer request nga pwede paampo akong lola nga tagaan og maayong panglawas na siya galuya-luya og giubo. By May 17, mga kapaglaom, nagpasalamat siya sa Ginoo kay naayo na jud ang iyang lola. So praise God, no? Praise God. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Leonela Pocot Besin po ang pangalan sa akong lola. So praise God, Lola. Kay Lola Leonela. Lola Leonela. So we're happy that God has healed Lola. Alright. Og mga kapaglaom, naapod tay usa ka caller nga gusto po magpasalamat sa Ginoo. Kani inyo ning kaila mga kapaglaom. Kinsa kani. Okay. So atong kasturyaon. Hello kapaglaom. Hello, good morning kapaglaom. Happy Sabbath. Okay, wala no? Atong suwayan og balik, murag dili nato siya madungog. Okay. Okay na? Okay, murag Hello? sige atong suwayan. Balik. Hello? Hello, Yes, good morning good kapaglaom. morning. Who is this, please? Good morning! Oh, Wow. I quite noticed that Magandang voice. umaga Good morning sa kapaglaom, inyong lahat. Kate. Murag si kapaglaom Kate gyud ni. Si kapaglaong Kate. Ang iyahang tingog no walay kabutangan sa kalipay. Oo. Good morning, Kate. Good Sobra morning. po. Good morning, Kate. Yes, Kate. Unsa man ato ang Yes, Praise report. I would like to praise God for, giving me the answer to our prayers. Amen. Kay nakapasar na gyud ta sa exam nga gipaampo nako before pa, like long time ago. Wow. Okay. And the Lord is good and He answered all our prayers. Kay imagine mga kapaglaom, 23 took the examination and only 7 passed. Oh, Hmm? praise God, no? Nga na-appeal ka sa pila ka buok? 7 ka buok na pasar out 27. of Yes, and it's really, Out of 23. ako pa yung laging 27. late, And laging 27. absent because of the ministries na ginagawa natin. But, it's really good na you have to seek Ye first Yes. and do God's ministries before anything else. Okay.
So congratulations, Kate. Congratulations kapag laom Thank Kate. you and have a Praise great God. Sabbath, everyone. Have a great Sabbath for Yes. you too. So, Bye-bye. Bye-bye. thank God you. bless you. Wow. Wow, Ang that's kanindot, really no? nice. Oh, actually, kapag laom Kate, she called me about a week ago and she told me regarding this matter and I was really happy for her. Kay since then, like months back pa jud, we were really praying for her nga makapasar siya ano nga exam. Parang hindi ko niya siya laliman gud nga exam kay medyo lisod-lisod. Oo. True. Siya ra jud nakasabot ana kapag laom Oo. every time mag-study out mo. Tinuod na kapag laom, Leia. By the way, si kapag laom, Kate, ato na nang nakauban din mga kapag laom sa ato nga programa, no, sa Let's Pray Pilipinas. Unya, I just want to inform everybody, dili lang si kapag laom, Kate, daghan tag mga batanon kapag laom, Leia, o kapag laom Renan, Yes, Pastor. nga na doon na sila kanang testimony kung giunsa pagtubag ang pag-ampo nila dinhi sa atong programa o sa atong mga private prayers tungod kay say for example atong mga batanon nga mikuha sa licensure examination. Hilabihan daghana mga kapaglaom ang nagsulti, nagpamatuod nga gidungog ang atong mga pag-ampo kung giunsa pagtabang sila sa Ginoo panahon sa kalisdanan o panahon sila nang kinahanglan. Tinuod jud ka na, Pastor. I for one, Pastor, kanang kapag pasalamat jud ko sa Ginoo sa atong mga kapagawom sa inyo, Pastor, nga praying with us. Kami ni Sister Kat Agustin. Yes. Kay praise God jud finally mag-internship nami sa pila ka mga tuig nga okay. kalisod. Wow. Oo. And daghan pa jud trials ni abot before ang results pero Oo. praise God jud. Yes. And ang sa ako apon nga paglaom last Saturday dito ta nag-broadcast sa Bacolod sa Central Philippine Adventist College ang ato ang broadcast. And while I was going to the church where we had the broadcast, na ay batanon nga niduol sa akua, nagpaampo di ay siya sa katong dito mi nakita sa Capitol Church dili sa Cebu. And ni report lang siya personally nga ang Ginoo ni tubagpod sa pag-ampo, nakapasar siya sa iyahang licensure exam for civil Civil engineering. engineering. So this morning naatay mga daghan kay pinadala nga mga prayer requests, Prayer requests. mga kapaglaom, and akong pagasugdan og basa gikan ni Juanito Yuraba of Dakuten Esperanza, Agusan del Sur. Ingon siya nga duha na ka semana kapin gikan sa iyahang motor vehicular accident. Okay. And nagasakit ang iyahang ulo. So ato siya yakin sa pag-ampo. Gikan po ni Sender 9363, health promoters and training seminar nila, mga delegado sa matag iglesia nga moapil niini sakop sa Davao Mission. Gikan po ni Mariani, I am a working student paying for the upcoming graduation and hopefully God will pay for my unsa ni siya pagbasa kapag laom Leia? Regalia. Regalia. Worth 3,700. 3,700. And also for the upcoming Board of Nutrition and And Dietetics that I can join for the review. Don't worry kapag laom ang Ginoo no, dato kaayo. True. So kani wala ra gyud ni para sa iya ha, ato lang gyud ni isalig Because sa you Ginoo. own everything. Yes. Gikan po ni Hilvin Ermac, please pray for my cousin nga si Zeb Turado, suffering from dengue. He is now at the ICU sa Sanitarium Hospital dito sa Iligan and critical ang iyang stage, hoping for healing. So ato nang i-update sa pag-ampo. Gikan ni Maria Belia Cordova Quinto, magpaampo siya for Cristobal Dinosta, ang iyang tito, nga na-confine sa Bacolod Provincial Hospital because of liver infection. So mga kapaglaom, I hope inyo po itong gibutang sa inyong mga prayer box. Ubani kami sa pag-ampo nga pag-auluhan ni Pastor Lauron karon. Okay, mga kapaglaom, atong iduko ang atong mga ulo. Atong doolon ang trono sa grasya sa Dios. Nini nga kabuntagon, dili lamang sa paghangyo, kundi atong ubanan o mga pagpasalamat sa tubag sa atong mga pagampo. Atong iduko ang atong mga ulo. Nining takna sa kabuntagon o Dios nga balaan,
kami nagaduol na usab ganimo dala ang tanan namo nga mga pagpasalamat. Kung giunsa nimo paggiya ang imong mga katawhan, kung giunsa nimo pagdungog ang mga pagampo sa imong mga katawhan, among gipasalamatan ang maayong kalambuan sa balatian ni Brother Noel Castillo. Usab kang Lula Nyunila, ikaw nagauban kanila sa nangaging mga adlaw o masaligon kami o Dios nga sa gihapon ikaw magapadayon sa pag-uban kanila. Kupti ang ilang maluyahon nga mga bukton sa gamhanan mong mga kamot. Hikapa ang ilang masakiton nga lawas, hiuli ang kabaskog ug ang kahimsog. Apan niini nga kabuntagon Ginoo, aniya usab kami among ginadala sa imong mga pag-ampo, sa among mga pag-ampo. Ang among mga kapaglaom nga nagkinahanglan sa imong tabang. Aniya si Brother Juanito, si Zibzib Torado, ug si Cristobal Dinosta. Aduna sila'y nagkainlain nga mga balatian Ginoo. Ikaw mo inasayod sa ilang kahimtang niining buntaga. Apan ayaw sila pasagdi. Tuyora ang imong gamhanan nga mga bukton. Hikapa ang ilang tagsa-tagsa ka mga balatian. Nga pinaagi sa kahanas sa mga doktor o ang nag-atiman nga mga medical professionals nga mahiuli sila sa ilang kabaskog o makapamauli sila ngadto sa ilang kaugalingon nga magmalipayon. Among ginaampo usab ang moabot nga health promoters and training seminar sa Davao Mission. Kauban sa mga kaigsuonan, imong giyahan kining dako nga tigom o Dios aron nga ang imong mga katawhan mamahimo nga instrumento sa pagsangyaw, sa mantala, sa pagkinabuhi uban ang kahimsog sa panglawas aron nga kining tanan mahimong paagi sa pagdaig diha kanimo. Amo usab nga ginaampo ang among igsuon Mariani nga dunay suliran sa iyang moabot nga graduation. Hinaot ikaw magahatag og mga pamaagi nga ang kantidad nga iyang gikinahanglan iyang makaplagan alang sa maong kalampusan sa pagtuon. Dungog og himaya among iuli diha ang tanan kanimo pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among nuluwas. Amen. Amen. Thank you for the prayer, Pastor. Alright, so kapag laong gaya, naapabatay mga prayer requests na pinadala? Yes, kapag laong. Let's continue. From Olaer Edencita, please pray for my family, for my friend's family, Vanji Kino, to be strong in the midst of their crisis. My friend is suffering from colon cancer stage 4. Her body is not responsive anymore. So let's really pray for his friend, Vanji. Next is from Keith. For more blessings pa sa iyang life, sa iyang dakong gugma sa pagtabang sa buhat ug kanunay siya luwas sa mga balatian ug mga tentasyon ug mga trials uban sa iyang tibuok nga pamilya. Okay. Next is from Loshamar Suson Olofernes. CJ De La Torre na siya karon sa ICU sa NMMC because of dengue. So let's pray for CJ nga mo taas na yung platelets and maka-recover na siya from dengue, no? Next is from Neil Perales. Zaijan M. Perales na siya'y asma na dugay na and gabalik-balik hantod karon wa pa jud na ulian. Next is from Pearl Yun. Please pray for my son Jinson. He has fever, sipon ug ubo. So most of our prayer requests right now are regarding health, no? So healing. Prayer for Yeah. healing. So ato ning pag-aampuan. Kapag laom rin. Paglaom Yeah, na. so
I invite ng mga kapaglaom nga naa karon nagtan-aw nato sa Facebook, naminaw sa radyo o sa telebisyon nga ubani kami sa pag-ampot. Let us pray. Dear Heavenly Father, we come to you this morning, dear Lord. We can't do anything without you. So we know that before we even utter our prayers, you already have prepared answers for these, and you've already known what we would want to pray for, dear Heavenly Father. But we acknowledge your power and your sovereignty. That's why we come to you to utter these prayers. I pray especially, Lord, for Vanji, dear Heavenly Father. You know her condition. She's suffering from colon cancer. It's stage 4, and her body does not respond anymore, dear Lord. But we ask that you reveal what your plans are for her, and that may you intervene in this condition, dear Lord. We know that you are powerful and you can do miracles, dear Heavenly Father. So we ask that you visit her right now, touch her with your healing hands, dear Lord, that she may be healed. And when she will be healed, dear Lord, may she praise you, dear Heavenly Father, for a renewed health, dear Lord. I also pray especially for Keith, dear Heavenly Father. May you help him to maintain good health and strength, dear Lord. May all your blessings be upon him, and may the heart to help, dear Lord, be upon him as well all the time. I also ask that you will be with CJ De La Torre, dear Lord. He is in the ICU right now, suffering from dengue, and I just pray, dear Heavenly Father, that you perform miracles for him, that you will touch the body and repair whatever defective parts of the body there are, dear Heavenly Father, and that I pray that the platelets will increase, dear Lord, and the health will improve for CJ. I also pray for Zaijan Perales, dear Lord, nga naay asthma. Nagsigig balik-balik ang iyang asthma, Ginoo, og ako pong giampo nga imo siyang bisitahan karon. Bless all the doctors and nurses, o kung kinsa man gani ang nag-atiman kaniya. Bless them, dear Heavenly Father, that maka-recover dayon siya. Mga tambal nga iyahang gipangtumar, Ginoo, hinaot nga kini ma-bless and mag-aayo kaniya. Ako pong gipray, Ginoo, si Pearl nga ang iyahang anak nga si Jinson na ay balatian karon, hilanta na ay ubo og sipon, dear Heavenly Father. O sa uban pang mga kapaglaom na mo nga nagsakit karon, may it be physically but spiritually as well, dear Heavenly Father. We cannot ask for anyone, dear Heavenly Father, but you for healing. We know how powerful you are, and we would like to cling on your promise that you will restore our well-being, dear Lord, and that you will help us heal as well spiritually. Lord, we cannot do anything else except through Jesus Christ. So we utter all of this prayer, and we lift all of these prayers in Jesus' name we pray. Amen. 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 All right. So kapag laom Leia, Yes. Remember ganihan na atay mga gibasa nga quote of the day, and niingon ko nga naatay interesting nga topic. No, ang ato ang topic actually in line with this month's Ocean Month. Ocean Month nga atong gi-celebrate diri sa Philippines every May of every Month of year, May. right? So ang atong topic, free from debris. No, Free gatong from pagahisgutan. debris. Unsa maning debris di ay, no? Akong balikon ang ato ang quote of the day ganihang or rather ang atong focus nga, yes, I mentioned nga kini mahitungod sa Month of the Ocean, no? And unsa man di ay ni Month of the Ocean kapag laom Leia? So, Ocean Month, di ba? Kanang, this is to help us address the concern of the marine debris and its effects to the biodiversity. So, how do we correlate this to our debris in our lives? Yes. So unsa man yung mga debris sa ato ang kinabuhi, Pastor? Yes, kapaglaom Leia. Mga kapaglaom karon nga panahon na, although sa uban nga mga dapit sa ato nga nasod dunay ulan, pero dinhi sa ato init pagihapon, no? Makasinati Summer. gihapon ta og
init unya patak-patak nga pag-ulan. Apan bisan pa man ini daghan gihapon sa atong mga kapaglaom, bisan ang atong mga kabataan nga ganahan mo adto og kanang dagat, no? Oh, ganahan kayo maglangoy-langoy ang ato nga mga kabataan og membro sa pamilya. Apan nasayod ba mo mga kapaglaom nga hilabihan ka importante nga kining kadagatan aton isang atimanon ug atong ampingan kapaglaom renan. Tungod kay mapahimuslan kini nato karong panahona og sa moabot nga mga kaliwatan. Kung atong ampingan, dili lang ang makapahimulos kita sa pagpangaligo, kundi ang kadagatan mga kapaglaom, muhatag siya og abunda nga abot pinaagi sa mga isda ug uban pa nga mga pagkaon nga naa diha ilalom sa dagat. Apan kun ato ganing patuyangan, no? Unya atong hugawan, unya gubon ang kinaiyahan, karon palandaan ang ato nga mga katawhan mag-antos. Ang tibuok nasod mga kapaglaom mag-antos. Kung kita karon nag-antos, unsa pa kaha ang moabot nga mga kaliwatan. Mao na nga ang gobyerno mga kapaglaom nagdasig kanatong tanan. Dili lang kanila nga nag-iya o mga kanang beach resort, dili lang kanato kundi kitang tanan kinahanglan ni siya nga kining cooperation natong tanan, no, nga ato kining atimanon aron nga mulambo maulian ang kadagatan ngadto sa iyang natural nga kahimtang. Tinuod jud kana pastor kay naatay nakit-an karon sa mga news, no, nga daghan mga marine animals mga kapaglaom na na-wash ashore. So makita nato nga nangamatay sila, naana sila sa shore, and then once they are dissected, daghan kaayong mga basura sulod sa ilahang mga tiyan. So mao jud na ang number one concern. And in fact, kaning mga isda ginakaon sad ni nato. Correct. So mao nang ang maapektuhan sad kita pod mismo. Okay. Kani bitaw mga basura nga atong gipanglabay sa dagat ug makaon ni sa mga isda o unsa pa ng mga creatures nga naa diha ilawom sa tubig, no? Nga ma-poison ang ilahang bodies and think about it. Siguro ma-poison po ta kay ang gikaon nila ato kung mali murag gikaon po. Correct. And luoy kaayo sila tan-awon sa mga posts bitaw sa social media atong makita mga kapaglaom nga katong mga straw, mga plastic nga gipangkaon nila or nahikot na ang ilahang liog sa mga plastic. Luoy kaayo sila and kani because wala kay ta nag-careful sa pag-take care sa atong ocean. So naapod tay ma-relate po ni nato kapag lalaom Leia sa atong mga kaugalingon, no? Nga kung naay debris nga nabilin dito sa dagat, dagan debris kaning mga basura or mga sagbot, naapod sa ato ang mga kinabuhi, naapoy mga sagbot, no? And if you see in the pictures sa social media sa mga posts nga murag unsa ni sa Bisaya kanang murag naglisod sila og ginhawa, siguro inana po ang ato ang ma-feel as human beings ba kung ato ang own ocean within ourselves. Daghan po og debris, di ba? Yes, that is true. And pero we have a promise from our God, no? Even though nga kita makasasala, mga debris na to mga kinaiya nga maot, giingon dire sa Romans 6:22, on the other hand, Jesus has already cleansed us with His blood at the cross. So, through His sacrifice, no? Through Jesus' sacrifice, kita, pastor, no? Na saved ta from all of our sins. Amen. Tinuod na kapaglaom Leia, no? At ato ka nang ma-relate mga kapaglaom, kung muadto ka sa baybayo, no? Imong tan-awon ang dagat, murag nindot siya tan-awon. Not knowing tungod sa kahugaw o pagpasipala sa kinaiyahan, dito ilawom sa kadagatan, naa ang tanang matang sa hugaw dito. Doon ay mga katawhan, mga kapaglaom nga tan-aw nato maayo magbarog, no? Pero kung atong tan-awon ang iyang pagkatao, diin ang Dios lamang maoy nasayod niini, naa ang sala, naa ang kining pagkahadlok, naa ang pagkatalaw tungod sa sala. Kini siya mga kapaglaom atong hinumduman nga sa sinugdan diha sa Henesis, ang dagat, ang hangin, no? Tanan, ang kahoy o ang bisan ang mananhap, no?
tanan maayo kaayo. Og unya sa diha nga gihimo ang tawo sa Dios, no? Hingpit siya. Wala siya mahugawi apan tungod sa sala nahugawan siya. Apan dili kini maoy kining katapusan sa tanan. Yes. Wala ta pabay-i kapag laom renan, wala ta pabay-i sa labaw nga magkagagahom nga magkinabuhi sama niini. No? Kundili iya gayod giplano sukad pa sa wala pa himuan tao. Duna na siya plano nga kung ugaling ang tao mahulog ngadto sa sala, iya gayod siya nga lukaton og iyang ipasig-uli ngadto sa kanhiay niya nga kahimtang nga hingpit, balaan ug maayo. Ug mao gani ang atong tumong sa ato nga kinabuhi mga kapaglaom. Kung unsa ang imong kagahapon, kung unsa ako, kung unsa kita karon, dili kini maoy katapusan sa tanan. Bisan unsa ang atong kagahapon, bisan unsa ka itom, bisan unsa kita kabangis, bisan unsa kita kapintas, apan aduna ang grasya sa Ginoo. Kay diin gani nagdaghan ang atong sala kapaglaom rinan, naglabaw paghihapon na ang kaluoy sa Ginoo, no? Ingunana kaayo ang atong Dios nga gialagaran nga sa matag adlaw makabaton kita og pagsalig og kapaglaom, Leah. Yes, that's right, Pastor. And although we are cleansed by Jesus Christ through the cross, mga kapaglaom, still no, as humans, as we are still sinning. Yeah. So, what do we do, Pastor, regarding this matter nga bahala magnalimpyuhan na ta sa Ginoo, still nagabuhat mangyapon og sala ang mga tao. Tinuod na kapaglaom, Leah, no? Gani mga kapaglaom mahimo natong rason kanunay ang atong pagkamaluyahon, no? Ang atong pagkamakasasala, moingon nga unsaon man gud pastor nga kanang matintal man jugo. Oh, no? Tungod kay naa na siya sa atong kinaiyahan mga kapaglaom ang kanang unodnon nga kanang ginaiya, no? Kanang atong kaugalingon. Usaray sikretong mga kapaglaom nga aron kini atong madaog ang tanan. Maulang ang pagtugyan ngadto sa Ginoo, no? Ang pagampo kanunay nga pinaagi sa iyang espiritu maoy magtudlo magiya kanato. Kay kun atong tugutan nga ang Espiritu Santo maania sa ato nga kinabuhi, siya maoy maghimo alang kanato ug dili na ang atong kaugalingon maoy atong magpasulabi kun dili ang kabubuton sa Ginoo. So ang pagtugyan lang gyud siya, no? Ang pagtugyan, ang pagsalig diha sa gahom sa Ginoo nga makahimo niining tanan. Og kini nga paagi mga kapaglaom nasulayan na sa daghan kaayo nga mga katuigan. Bisan ang ato mga bayani sa kining pagtuo naghimo niini og napamatud-an nga kini epektibo kaayo kung kita magatugyan ngadto sa kaniya. Yes, that's right. So mga kapaglaom, daily renewal, sanctification in Jesus' name, we will be free from sins. Amen. Pagkanindot. And ang Ginoo na ay mga gipromise sa ato no? Kita lang gyud ang dapat muadto niya ug atong i-surrender lang gyud kini ato ang mga kalapasan ug unsa man gani ato ang ginapang struggle sa Ginoo, no? Ingon gani siya nga though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Right? So, naana, gi-promise na sa Ginoo. Ang kita lang yun, itugyan lang nato ni, sama sa gisulti ni Pastor ganiha, ato itugyan sa Ginoo kung unsa man gani ato ang mga challenges o struggles ato ang mga kinabuhi, mga kapaglaom. Ang kapaglaom rinan, dunay saad ang Dios mga kapaglaom. Tawgon mo ako ug ako magatubag kanimo. You see, ang sikreto mga kapaglaom maulang ang pagtawag, no? Ang pagtawag, call unto me and I will answer thee. Ug unya magpakita sa og katingalahan, kahibulungan nga mga butang sa ato nga kinabuhi og mahinganghatang mga kaigsuonan, mga kapaglaom sa kausaban nga pagahimuon sa Dios sa ato nga kinabuhi. Right. Yes. Are you struggling with your sins, mga kapaglaom? Believe that God is your helper. He wants you to restore His moral image in man. Yes, mga kapaglaom, and as we draw nearer to God with confession and repentance, He will draw near to you with mercy and forgiveness. Sa katapusan sa atong pagkinabuhi
mga kapaglaom, kita maning kamot o ang gahom sa Espiritu Santo, magpuyo ka nato nga pinaagi nini, makahimo kita sa pagdaog, pagbuntog sa atong mga sala, sama sa atong mga kadagatan, mamahimo ka ng limpyo kung kini atong tabangan alang sa kayuhan kanatong tanan. Now mga kapaglaom, let us hear a wonderful music, heavenly music from our dear kapaglaoms. Watch this. Asana, oh asana, mahal ikaw, o gihigog man yan. Ang kinabuhi mo niining kalibutan, matahom kini og ampingan, labaw sa bahandi o sa bulawan, sa hinungdan na sa dugo kagiulaan. Asana, o asana, ikaw karon gipangita na. Asana, o asana, mahal ikaw o gihigog man na. Ang kinabuhi mo usahay may kalaay, ang palibot daw dili masabo. Sa kang Jesus lang makitaan ang imong gikinahanglan, ang kalipay kabuhong katagbawan. Asana, o asana, ikaw karon gipangita na. Asana, o asana, mahal ikaw o gihigog man yan. Ang kinabuhi mo sama sa bulan, ngiyang kamumot nangalimyon. Ang Diyos may katuyuan nimo, nga ikaw makadani diha sa gugma o pagtulunan sa Diyos. Asana, o asana, ikaw karon gipangita na. Asana, o asana, mahal ikaw o
Welcome back diri sa Let's Pray Pilipinas. Mga kapaglaom, this is the place where you don't have to pray alone. That was Shadrach Sombrero, ang atong usa ka mga pakapaglaom no, nga ato pong nakasinati didto sa Bacolod last time. Pagkanindot sa alawiton mga kapaglaom, asa na ug asa man gani ka karon. If you feel like you are touched by the Holy Spirit with that song and you feel like you want to learn more about Jesus Christ, call our hotlines kung mga kapaglaom. We will send someone who can help you study the Bible. And at this time, before we move to our sets of prayers, kapaglaong Leia and kapaglaong Pastor, akong gi-greet ang ato ang mga viewers sa Facebook, pagkadaghan sa ato ang mga kapaglaom no, nga nagtanaw karon, and I'd like to say hi to the Mendoza family, Doc Gab, Doc Evange, Gab, and Ate Livan as well. And to the rest who are watching right now, please don't forget to share this broadcast in your timelines. Click that share button mga kapaglaom. You wouldn't know who needs to hear the messages this morning. Ako Okay? sabi nga i-greet kapaglaom Renan ang to my loving wife and my Yes. kids no nga nagtan-aw nini nga kabuntagon. Usab ngadto sa atong mga kapaglaom diha sa Kinatarkan Island, ang atong mga batan-on karon nga doon na sila summer camp. No ngadto kang kapaglaom Ramil Pasinio kauban sa iyang tibuok Panimalay. Okay? Right. Right. Thank you kaayo mga kapaglaong for continually supporting us and for praying with us. Now, we have some more prayer requests, and please help us pray for these senders. Gikan ni Wayne, nagpapaampo siya, please pray for my stepson Tyson for his court case and salvation. So, wala tayo details, but let's keep him in our prayers. Gikan ni Arcel Presas, God will bless me with a peaceful life. No? That's a wonderful prayer. Yes, and We all need that. yes, I was gonna say, like everybody else, we need to ask for peace from our God. Amen. Gikan po ni Joy Silvano, ingon siya, magpaampo siya sa iyahang papa nga si Rufing Aranyo, nga more health and more years pa namo siya makauban. Gikan po ni Namoret Juliet sa Gilabon, mapapray siya para sa mga newly baptized sa Baganga, Davao. Davao. Yes, ato gini sila iapil sa pag-ampo, Congratulations. no? Nindot kay naatay mga newly baptized. Hinaot nga atong mga kaigsuunan diha nga simbahan, ato gid ni silang Atimanon. atimanon gyud nato maayo, no? Nurture. I-nurture nato sila. Gikan po ni Maria Belia Cordova Quinto, please pray for the healing of Sister Donna sa Bukuhan. She has a kidney problem with regular dialysis at her young age of only 20s. No, mabata pa kaayo, pero sige lang, ato ginang isalig sa Ginoo. Naapod tayo isa kapaglaom nga oh yes, rather that was for this batch. And you know, if there's anyone else right there who feel like you want us to pray for you, I hope you won't hesitate to send your prayer requests. We have prayer partners here all over the country and all over the world because we are broadcasting online. And a lot of our viewers are watching from different countries as well. So imagine how much support and how much prayers there are. So don't hesitate to pray with us. So at this point, kapaglaong Leia will pray for all our senders. Okay, let's pray. Dear God, Heavenly Father, once again, we come to your name because we believe that you are powerful. We believe that you are mighty. Dear Father, I pray for Sister Donna. Dear Lord, at her young age, she is suffering from kidney problem and she is having her daily dialysis. Dear God, please heal her. Give her hope, dear Father, that in your time all will be well. Also with Rufino, dear God, Brother Rufing, his son is asking for him to have more years and more good health, dear God. Lord, we don't know what is ahead of us. We don't know what will happen to our lives in the future, dear Father. But we believe that in your hands, we are safe. Dear God, I also pray for Brother Tyson. He is asking for
guidance, especially in his case, dear Father, court case, dear God, and also he asks for salvation, dear God. Lord, please give him peace that passeth all understanding, dear Father. He may not be able to understand why these things are happening in his life, dear Lord, but please, dear God, always remind him to trust in you. Lord, I also pray for Brother Arcel. His prayer is so wonderful, dear God. He is asking for a peaceful life. In this world, dear Father, we may experience a lot of trials, a lot of chaos, dear God, in our individual lives. But I believe, dear Lord, that someday soon in that heavenly home, we will experience that peace, dear Lord. Once again, I also pray and I am very happy to those who are newly baptized in Baganga, Davao. Dear God, as they continue to walk with you, may their faith grow stronger, dear Father, and also may the members of this said church be able to nurture them and be a friend with them, dear Father, as you are a friend to us. Thank you for always listening and answering our prayers according to your will, dear God. In Christ's name I pray. Amen. 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 Thank you, Kapaglaong Leia, for the prayer. Alright, and naapatay mga dungag pa jud nga mga prayer requests. Kapaglaong Leia, would you like to read some of these? Yes. From Bebe Chris Silvano, good health to the family of my good friend Bob Miller there in Pennsylvania, Yes. USA. In fact, he's watching right now. Wow, hello Bob. Yes. Bob Next Miller. is from Medelisa Macol Gonzalez. Mag-grant sa akin ang Sabbath day off at sana magkausap na kami ng husband ko. Okay. Next is from 6525. God will grant my wish na mabalhin ko og work sa and padayon ko makasustain sa tuition fee sa ako ang sister. God will surely answer that prayer. And next is from 1240, ongoing review and coming board exam sa RadTech this July 2019. Next is from 6689. 2 years na mi kasal sa akong bana and we are still waiting na ihatag sa Ginoo amo ang longing na magka-baby. Praying that long patience kami sa blessing na ihatag sa Ginoo. Wow. Kay nindot sa prayer, no? Nga ato gid pangayoon sa Ginoo ba kay wala man gud ta kabalo og kanus-an ni ihatag sa Ginoo sa ato. May bitat gusto kayo ta nga okay magbago ta minyo nya ganahan ta na dayon tay mga anak or dugay na ta nagminyo tapos wala pagyapon to mga anak. No, siguro ang Ginoo is trying to work on the both of you ba para mahimo mong maging maayo gyud kaayo nga mga ginikanan sa mga umaabot ng mga bata. That is true. So ato nang itugyan sa Ginoo. Okay. Let's pray Pastor, for would you please? Yes, kapaglaom rinan. Akong hangyoon ang atong mga kapaglaom, atong iduko tanan atong ulo, magampo ta. Dinintak na sa kabuntagon Ginoo, ani ano sab kami nagaduol pinaagi sa pagampo. Ani ang among mga kapaglaom, mga kaigsuonan. Nga tuwa sa lagyo ang mga dapit. Apan dili isapayan ang among distansya ug ang among kalayo. Nga dili kami makatawag diha kanimo. Kay ang imong mga saad nagahatag kanamo og pasalig. Nga kun diin gani ang duha o tulo magatawag kanimo, magatubag ikaw o magapakita og dagko nga mga butang. Karong buntaga akong ginaampo sa pinasahi si kapaglaom Bob Miller. Hinaot nga ikaw magahatag kaniya og maayo nga panglawas. Ayuha siya sa iya nga balatian og hatagi og langit nung kalipay ang ilang pagpuyo. Ako sab ginaampo si kapaglaom Medelisa Gonzalez. Aduna siya problema sa iyang pagsimba sa adlaw nga Sabado tungod sa pagpantrabaho. Itugot nga siya malibre sa iyang trabaho sa adlaw ng Sabado
o makapadayon siya sa pagpangalagad, pagsimba diha kanimo sa balaang adlaw. Panalangin usab ang ilang relasyon sa iyang bana nga magmalinawon, nga mo sampot ngadto sa pagsinabtanay o gugma diha sa pagpuyo. Amo usab gina ampo ang among usa ka igsuon alang sa iyang pagpanrabaho. Aron to Ginoo nga makahimo siya sa pagpadayon sa panginahanglan, paghatag sa panginahanglan sa iyang igsuon sa pagtungha. Ang nagapadayon usab nga review sa among mga batan-on nga mutik sa RADTIC licensure examination. Hinaot nga ikaw maghatag kanila o kalantip, kaalam o kahibalo sa hunahuna nga ang mga butang nga ilang natun-an mahibalik sa ilang panumduman o mahimo nila sa pagpasar ang maong examination pinaagi lamang diha kanimo. Among ginaampo usab sa pinasahi ang magtiayon nga nagpadala sa ilang hangyo nining kabuntagon nga sa duha na katuig nilang pagpuyo sila naghandom o dugang nga membro sa ilang pamilya tungod kay kining bata o Dios gasa lamang gikan diha kanimo. Ako nagampo nga ikaw maghatag niini, itugyan ngadto kanila ingon nga sila magadumala niini, magamatuto ug magaatiman sa pagdako, magmahadlokon ug matinumanon diha kanimo ug mahimong instrumento sa diha sa katilingban, diha sa iglesia ug sulod sa panimalay. Kami nagampo o Dios alang sa uban panamo nga mga kapaglaom. Hinaot nga ikaw magahatag ug magasustento kanila sa paninapi, material nga panginahanglan nga maghatag kanila sa tanan nilang panginahanglanon diha sa pagkaon, bisti, bisan sa tambalanan ug bisan sa mga tambal niadtong mga masakiton aron nga kaming tanan makahimo sa pagdaig ug pagambahan diha kanimo. Salamat nining adlawng balaan nga ikaw magatubag sa among mga pag-ampo ang tanan among gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Right. Thank you kaayo, Pastor, sa prayers. And thank you sa kaayo mga kapaglaom for sending your praise reports and your prayer requests. Now, natay umaabot nga revival and reformation nga a conference dito sa Iloilo. This is called Philippine Youth for Christ. PYC. Alayan, Yes. Pastor PYC. Okay. And I would like us to watch this video so we know more about this event. Let's watch this. Nice. 4 minutes na This year was my first year attending PYC, and it was a blessing to me. I enjoyed seeing all of the young people, watching them pray, listening to them talk to one another, watching them studying the Bible, seeing the Spirit move, watching them weep and cry as the Lord spoke to their hearts. It was a very powerful event, and I know that hearts were changed for eternity with the delegates who attended the PYC this year. So this is my first time coming to PYC. It's actually my first time to the Philippines in general. But I just have to say that it has been a phenomenal experience. It's been so cool seeing how God is working with this movement, how God is inspiring people in the movement, how just the spirit and atmosphere of it is so centered on God, so centered on the message and mission of the Seventh-day Adventist Church. And I've been so privileged to be able to be here and be a part of this and just see what God is doing here in this part of the world. Well, we learn a lot in here. We learn how to center life, we learn how to pray, and we want to give this knowledge, this blessing to others, people in China, people in Indonesia, wherever we go.
wherever the Lord leads us, we want to bring this one to others. I'm so blessed. I know I received way more blessing than I was here to give. God has been so good because the spirit here at PYC is amazing. I have never been with a group of young people that love and serve God with all their heart. It seems like everybody is dedicated to God and to His work. And there's so much love, and we know that only that love comes from God. I have never been hugged so much, kissed, and photographed so much in my whole life, ever. So I will never forget it. My prayers will always be going up for the young people here at PYC. God has never changed. God doesn't change. We do. God doesn't. God has worked in the past with unbelievable power. He is ready to work again. He is ready to close the work and take us home. So it is time for us to pray the way people prayed in the past, to study the way they studied in the past, to dedicate ourselves the way they did in the past, and finish the work and go home. There is no more time to lose. We need to finish the work. So for those young people who have not experienced PYC, and some of you might be thinking, oh, it's too expensive, oh, it's far away, it's in Iloilo. Friends, I'd like to let you know that our God is a God who is faithful. He provides our needs. He provides the needs of those people who came all the way from Manila, from Zamboanga, and these young people did not even have means, but they took God at His word that the Lord has promised, and He will supply all my needs. And the Lord did, and the Lord rewarded their faith. So friends, this is the best investment that you could invest on. Lay up your treasures in heaven. If you want to experience joy, if you want to experience God, put Him first. Have Him first in your heart. Join PYC and see you soon. Yes, mga kapaglaom, behold, look, and live. This May 28 to June 2, mga kapaglaom, there will be PYC. Now, if you haven't registered yourselves yet, you can also search them through Facebook, and then you can register yourselves, mga kapaglaom. If you want to experience God, then join PYC, mga kapaglaom. Now, it's time to promote the Glow Tracks. Did you know that you can be a light to the world even just by sharing these tiny tracks to your friends, to your neighbors, even to your co-workmates, mga kapaglaom? So, if you want to buy them and if you want to share them to your friends, mga kapaglaom, just call us to the following hotlines, and you can also search us through Facebook, Visayan Glow. Right. Okay. Now, God calls us to live free from sin that entangles us in this world. This has been your Kapaglaom Leah from Hope Channel Visayas, reminding everyone to delight yourselves in the Lord, for He will give you the desires of your heart. And mga kapaglaom, for whatever is born in God overcometh the world, mga kapaglaom. This is Kapaglaom Renan from Hope Channel Visayas, telling you to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. And this has been your Kapaglaom Pastor Lemuel Lauron of Hope Channel Visayas saying, let's pray without ceasing, din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. God bless everyone. Happy morning everyone. Happy morning. Happy Sabbath. Okay. Thank you. Nice.